Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Salamat. Isang pribileyo sa akin na maimbitahan uli ni Pastor Well. So, ready na po ba tayo? Ayan. Pinamagat ako po itong wilderness experience. So, nice kong muli magsimula sa tanong, no? Naranasan mo na ba? O laging nararanasan ng wilderness experience? So, ano ba ito? Ano ba ang ibig sabihin ng wilderness experience? Last, bakit kaya pinapayagan ng Diyos na maranasan natin ito? Mga kapatid, no, gusto ko lang ipaliwanag ng konti kung ano ang ibig sabihin ng wilderness. No, ano po ba ang meaning niya sa natural, no? Natural. Ang sabi po diyan, a wild and uncultivated region as a forest or desert, uninhabited only by wild animals or tract of wasteland. So, kumbaga sa madaling salita, hindi po tayo magiging komportable kung doon tayo titira. No? Kasi ibang-iba po yung wilderness sa kinalakihan natin. No, dito nakakalakad tayo ng sabihin natin flat yung ating nilalakaran. Sa wilderness, hindi po. Ba? Wilderness, madilim. No, sa wilderness talaga ano po, hindi po tayo magiging komportable, mga kapatid. So iba po talaga, hindi talaga tayo pwedeng mabuhay ng maayos po roon. No? Sa buhay naman natin, ano ba ang ibig sabihin ng wilderness experience? Ito yung mga panahon na parang ang pakiramdam mo, malayo ang Diyos sa buhay mo. Ito yung mga panahon na nakakaranas ka ng parang nawawalan ka ng pag-asa. So, siyempre, yung mga dinadaanan natin mga pagsubok. Ito yung talagang masasabi na napakahirap na mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, ito yung sinasabi kong wilderness experience, mga kapatid. So, kaya ang tanong ko po, patuloy na tanong ko sa hapong ito, saang area ng buhay natin nararanasan natin ito? Maari sa personal, sa pamilya, mga kapatid. Maaring ang pamilya ay dumadaan din sa wilderness experience. O even sa ating church, no? Talagang hindi tayo exempted sa gantong mga karanasan, mga kapatid. So sa hapong ito po yung pag-aaralan natin. Ito yung nais ng Panginoon na merong makita natin. Bakit pinapayagan ng Panginoon, pinapahintulutan ng Panginoon na maranasan natin sa buhay natin. Ang ating pong text dyan ay nasa Deuteronomy chapter 8. Sisimula po tayo sa verse 2 hanggang 3. Hiling ko po na tumayo tayong lahat bilang pag-alam po sa salita ng Diyos at basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba
Sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo, pagkatapos binigyan niya kayo ng mana. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman, maging na inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa niya ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Saglit po tayo manalangin. Father God, patuloy po kami lumalapit ng may pagpapasalamat po sa inyo sa araw na ito. Ang araw na ito ay pagpapala po sa amin. Sapagkat ang araw na ito, Diyos, ay kasama ka namin, Panginoon. Sinabi na yung salita, 2 o 3 na nakakatipon sa iyong pangalan, kayo ay nasa aming kalagitnaan. Salamat din po sa iyong mga salita. Ang salita mo ay pagpapala sa aming buhay. Kailangan namin ang salita mo, Panginoon. Lord, ang aming dalangin sa hapong ito, patuloy mo pong buksan ang aming puso. Bigyan mo po kami ng patuloy na pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Upang sa gayon, O God, patuloy, Panginoon, na amin pong makikita ang iyong magandang kalooban sa buhay namin, kahit na po ang aming dinadaanan na hindi maganda. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Ayan, so familiar na po sa atin, no, ang kwento na ito patungkol po dito po kay Moses. Ang Deuteronomio ay ito po ay kung saan sila po ay papasok na po sa lupang pangako. Kaya lang po si Moses ay nagbigay siya talaga ng panahon para alalahanin ang mga nagdaan. No, talagang ipinaalala ni Moses sa kanila kung ano yung mga naranasan nila, no. Lalong-lalo nga nabanggit yan yung tinatawag na 40 taon doon sa ilang, mga kapatid. So, makikita natin dito, mga kapatid, kung titingnan natin, hindi na po bago yung tinatawag na wilderness experience. Kasi sa panahon po ni na Moses at ng bansang Israel, ito po ay dinaanan po nila. No? Dinaanan nila at sa pagdaan nga nila dito ay talagang marami pong nangyari. No? Marami pong nangyari, mga kapatid. Pero sa liwanag po ng salita ng Diyos, hinayaan sila na dumaan dito. Meron pong 2 na nais ng Panginoon na mahubog ang mga Israelita bago pumunta sila doon sa tinatawag na lupang pangako. So sa akin pong pag-aaral dito, 2 po yung nakita kong nais ng Panginoon na matutunan natin patungkol sa wilderness experience. Unang-una, yung tinatawag na pagpapakumbaba. Madali naman sabihin yan, no? Oh, ayan, ano yan? Humble yan. Ayan. So, tingnan nga natin, ano ba ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Nung akin po ito ay tiningnan, 2 bagay po yung nakita ko na napakalaga na makita natin about pagpapakumbaba, no? Una, ito ay kawalan sa sarili. Pangalawa ay kababaan ng pag-iisip. Bakit kaya, no, napakalaga na ito ay makita ng Diyos sa mga Israelita, mga kapatid. Kaya idinaan sila dito ng Panginoon.
So, tingnan po natin, no? Bakit kailangan nilang matutunan ito? Bakit kailangan nilang matutunan ito? Tingnan po natin ang kwento. Ang sabi po, sa gawa, no? Tingnan po muna natin yung buhay ni Moses. Kasi alam nyo, bago pa ang Israelita, si Moses muna nagdaan dyan. Dinaanan muna niya yan, mga kapatid. So, tingnan natin yung buhay ni Moses. Ano ba dati si Moses? Ang sabi sa Gawa chapter 7 verse 22, tinuruan si Moses ng lahat ng karunungan ng Ehipto, naging dakila sa salita at sa gawa. So, kitang-kita natin noon si Moses, grabe po. No? Ang kwento po kasi diyan ay si Moses po ay inampun po siya ng anak ng Paraon. Isa po siyang Hebreyo. Pero siya po ay nagustuhan nung anak ng Paraon. Kaya pinaalagaan siya. At nang lumaki na, ang sabi sa salita ng Diyos, itinuring siyang anak nung anak ng Paraon. Kaya imagine natin kung paano si Moses ay pinalaki nung anak ng Paraon. Kaya nga sabi diyan, no, tinuruan si Moses ng lahat ng karunungan ng Ehipto. At sabi diyan, naging dakila sa salita at sa gawa. Itong si Moses. Pangalawa, ay doon sa Exodo, sabi sa chapter 2, verse 11 to 12, isang araw nang binata na si Moses, pumunta siya sa mga kadugo niya, nakita niya kung paano sila pinahirapan, nakita niya ang isang Ehipsyo na hinahagupit ang isang Hebreyo, nakadugo niya. Luminga-linga si Moses sa paligid kung may nakating at nang wala siyang nakita, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon ng bangkay sa buhangin. So makikita natin dito ang paraan ni Moses. Paraan sa mga hinaharap niya na mga sitwasyon. So nakita natin diyan, si Moses ay talagang nakadepende siya sa sarili niya. Nakadepende siya sa sarili niya. Pero alam nyo ang nangyari, yung pong ginawa ni Moses, akala niya walang nakakita sa kanya. Nakakita siya ng kapwa Hebreyo. Kaya nung isang araw ulit, nakita na naman ni Moses, kapwa Hebreyo nag-aaway. Kaya sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Parehas kayo Hebreyo. Ngayon, sinabi na Hebreyo, bakit? Gagawin mo rin ba sa amin yung ginawa mo doon sa Ehipsyo? Naalaman ni Moses, may nakakita pala sa kanya. At yung pangyayari na yon ay nakaabot doon sa Paraon. Kaya ito si Moses, umalis siyang bigla dyan sa Ehipto. Kaya doon siya namuhay sa tinatawag na wilderness. At doon sa wilderness, doon niya na-encounter ang Panginoon. At alam nyo, after ng wilderness experience niya, ano po yung nangyari dito kay Moses? Tingnan po natin. Ang sabi niya, Exodus chapter 3 verse 11, pero sinabi ni Moses sa Diyos, sino po ba ako para pumunta sa Paraon at ilabas ang mga Israelita sa Ehipto? Nakita niyo po ba yung naging pagbabago? Nakita niyo po? Noong una, si Moses, doon siya, nakadepende siya sa kakayanan niya, karunungan niya. Pero after ng wilderness experience niya, nung tinawag na siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Moses, gagamitin kita. Ang sabi ni Moses, sino po ako? So, nakita natin dito na si Moses ay nagkaroon siya ng isang kababaan ng loob. Kababaan ng kanyang pag-iisip. Ang panahon na yon. Kaya nga, yung panahon na yon, nung kanyang ganong kalagayan, alam nyo, sabi ng Panginoon, ready na to si Moses, gamitin ko.
Bakit kaya hindi ginamit noong siya punong-puno siya ng wisdom ng Egypt, from Egypt, di ba? At sabi roon, dakila si Moses sa salita at sa gawa. Di ba? Pero hindi po ganoon ang Panginoon Hindi niya magagamit ang isang taong nagdidepende sa sarili niyang lakas at karunungan. Mga kapatid. So, dito po ay makikita natin kung gaano kahalaga ang kababaan, pagpapakumbaba, mga kapatid. Kasi, alam nyo, sa istoryang ito makikita natin, sa panahon ng mga hindi magagandang sitwasyon ng buhay natin. Tayo ba? Kasi madaling madali pag okay ang lahat ng mga kalagayan sa buhay. Pero kapag nasa sitwasyon ka, paano ka mag-respond sa mga sitwasyon ng buhay mo? May kapakumbabaan ka pa rin ba sa Panginoon? So makikita natin dito, ang ibig sabihin ng kapakumbabaan ay kawalan mo na ng pagtitiwala sa sarili mo, sa lakas mo. Kawalan mo na sa kung ano yung alam mo. Sabi ko, lagi kong sinasabi at aking nga pong nakita sa maraming panahon ng aking buhay Kristiyano na bakit pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa mga sitwasyong hindi maganda. Alam niyo, unang-una, para makita natin na limitado tayo. Hindi natin lahat kaya. Kasi tayo mga tao talagang sa atin na magkaroon tayo ng tiwala sa sarili natin. Mga kapatid. Pero sa nakikita natin, mga kapatid, ay hindi ganoon ang nais ng Panginoon para sa atin. Nais niya na matutunan natin ngayon mula sa mga pinagdaanan natin, matutunan natin ang isang kalagayan na matuto tayo ng isang totoong pagpapakumbaba sa Panginoon. Pagkilala, mga kapatid. Pagkilala na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Hindi natin kaya, mga kapatid, kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Tingnan po natin ang Israel naman. No? Ang sabi po diyan, pagkatapos pumunta si Moses at Aaron, tingnan po natin. Sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, payagan mong umalis sa mga mamamayan ko para makapagdao sila ng pista sa ilang para sa akin. So, noong dumaan na po si Moses sa ganong kalagayan niya, alam nyo, unang-una sabi niya sa sarili niya, sino ako? So, ibig sabihin, wala na yung dinidependihan niya na sarili niya. Ngayon, nung pumayag na siya na gamitin ng Panginoon, sabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon. Nakadepende na siya sa Diyos, mga kapatid. Alam nyo, iyan po yung bagay na gusto ng Panginoon na talagang lumabas sa atin Yung totoong pagdepende sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, yung pagpapakumbaba, alam ba talaga natin yan? Naintindihan ba natin ibig sabihin ng totoong pagpapakumbaba?
So, nakita natin dito kung paano no, si Moses, nung dumating na siya sa ganon, doon niya na-encounter yung kapangyarihan ng Panginoon. Doon ginamit siya ng Diyos mightily, mga kapatid. Bakit? Nakadepende na siya sa lakas, sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Pangalawa, itong bansang Israel. Ang sabi diyan, ang bansang Israel ay sila ay matagal na nanirahan sa Ehipto sa pangunguna yan ni Joseph. No, kasi si Joseph mahal na mahal siya ng paraon. Kasi si Joseph ang ginamit ng Diyos upang ang Egypt ay talagang sila ay manatili. Kasi dumaan po ang Egypt sa matinding pagsubok. No? Kung di ako nagkakamali, 7 taon na kasaganahan, pero 7 taon na magkakaroon ng talagang tagutom. At si Joseph ang ginamit ng Panginoon para sabihin ko ano mga dapat gagawin na nagustuhan naman ng paraon. Kaya natutuwa ang paraon sa kanya. Alam niyo ang ginawa sa kanya? Diyan kay Jose. Si paraon, sumunod na posisyon ay si Jose. Siya ay ginawang governor ng Egypt. No, ang kaibahan na lang ng kanilang kapangyarihan ay yung upuan. Kaya kahit saan pumunta si Joseph, respeto, ginagalang siya ng lahat ng tao. Kaya nga, si Joseph, ang lahat ng kanyang kababayan, pinatira doon sa Egypt. Sabi ng paraon, sige, patirahin mo na yung pamilya mo rito. Sabi mo sa kanila, humanap na ng lugar dito na kanilang titirahan, ibibigay ko sa kanila. At ang Israel ay namuhay ng matagal doon sa Egypt. At ano yung naging buhay nila roon, mga kapatid? Sabi nga, matagal na nilirahan sila sa Ehipto, naging maganda ang buhay nila. Naging maganda ang buhay nila roon. Pero nakakalungkot, nalimutan nila ang Diyos. Nalimutan nila ang Diyos, mga kapatid. Kaya, ano nangyari? Dumaan po sila sa wilderness. Ano yung nangyari sa kanila? Ang sabi roon, ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Kaya naglagay sila ng mahigpit na tao, mamamahala sa mga Israelita para pahirapan sila pagtrabahuhin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita mga lusod ng Pitom, Rameses para magkaroon sila ng mga bodega ng paraon. Ngayon, nagkaroon ng next. Ang sabi doon, kasi ang kwento dyan, noong dumating ang isang bagong hari, paraon, nagbago na po. Ang paraon na ito ay galit sa mga Ehipsyo, sa mga Hebreo, nagalit. Sabi, ang dami-dami nila dito ngayon sa atin. No? At pag tumagal pa, tayo aanihin yan. Tatalunin tayo yan. So ang ginawa, hinigpitan. Pinahirapan nung paraon na yon ang mga Israelita. Kaya nung panahon na yon, no? Ayan nga sabi diyan, naglagay ng mahigpit na tao na mamamahala sa mga Israelita para pahirapan, pagtrabahuin ng mabigat, mga kapatid. So ano po nangyari nung dumaan sila sa hindi magandang kalagayan na yan? Ang sabi doon sa isang verse, sabi diyan, Exodus chapter 2 verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang hinaing. Inalala niya ang kanyang kasunduan kina Abraham, Isaac at Jacob. Natuto silang tumawag sa Diyos. Kasi dati nalimutan nila ang Diyos. Nasa maganda silang kalagayan eh. Pero nung dumaan sila sa pangit na kalagayan, nakita nila, kailangan pala nila ang Diyos. Mga kapatid.
So, dito po, makikita natin, unang-una na napakahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ang talagang totoong pagdepende sa Panginoon. May kasunod, sa panahon ng hindi magagandang sitwasyon ng buhay natin. Madali kasi. Madali kapag wala tayong mga sitwasyon dinadaanan. Pero kapag may dinadaanan ka sitwasyon, andoon pa ba ang pagdepende mo sa Panginoon? So, kaya nga sinasabi rito ng Panginoon nung sa ating text, hinayaan niya ito para turuan sila, ipakita sila na ang tao hindi lamang nabubuhay. No? Hindi lamang nabubuhay sa kanilang mga sarili, kundi mabuhay sa salita ng Diyos. Pagdepende sa Diyos. Kasi hindi nila alam yun noon eh. Mga kapatid, ganoon din tayo. No, hindi pa tayo mga Kristiyanong totoo. Akala natin, Kristiyano tayo. Pero ngayon, mas naintindihan natin. Natuto tayo ng totoong pagdepende sa Panginoon. Naintindihan natin. Kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan natin ng Panginoon. Kaya napakahalaga. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga sitwasyong dinadaanan natin na pangit, mayroon pa rin magandang dahilan ng Diyos sa buhay natin. Kahit na yan pangit, mga kapatid. Kahit na yan mga pangit. Naalala ko ang isang kwento. Isang Kristiyano, mahilig siyang umakyat ng bundok. Ano matawag sa ganon? Hiker? Ayan, mountaineer. Akyat siya. So, sa kanyang pag-akyat, naabot siya na ng madilim na. Di niya akalain na sa patuloy na pag-akyat niya, siya ay biglang nadulas at nahulog siya. Pababa. Ikot siya, ikot, pababa, hanggang nakakapit siya. At sa kanyang pagkapit, siyempre, Kristiyano eh. Tawag siya sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Kasi wala siyang, ang dilim. Nagsalita ang Panginoon sa kanya. Sabi na ng Panginoon sa kanya, anak, bumitaw ka na. Ay, hindi niya makita eh. Hindi ikaw yan, Panginoon. Hindi ikaw yan. Puto mo kasi pinabibitaw siya, doon, yun na lang ang dahilan para hindi siya bumaksak. Dahil nakakapit siya sa isang sanga. Hindi siya bumitaw, hindi niya pininiwalaan. Hindi yan. Tawag na naman siya, Panginoon, tulungan mo po. Takot na takot siya. Nakarinig na naman yung salita. Anak, bumitaw ka na. Bumitaw. Hindi niya pinaniwalaan. Hanggang sa, hindi na malayan, mag-uumaga na pala. Nung kanyang sinilip yung kanyang mabaksakan, ganyan na lang pala kababa. Lupa na. Lupa na. Kaya pala sabi ng Panginoon, anak, bumitaw ka na. Kasi pag bumitaw ka, lupa na. Lupa na. So mga kapatid, mahirap magtiwala kapag nasa sitwasyon kang di maganda eh. Di ba? At sa pagkakataon na yon, doon, sabi ng Panginoon, titingnan niya kung sila susunod, maniniwala, magtitiwala, o hindi. Mga kapatid. Kaya nga, number 1, napakahalaga. Yung pagpapakumbaba ay totally dependent ka talaga sa Panginoon. Kahit ano pa ang nangyayari sa iyo. Sa panahong maganda at sa kahit na panahon na pangit,
Andiyan ka pa rin sa Panginoon. Andiyan ka pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Kasi sabi diyan, sabi doon sa kwento sa ating text, ginabayan ko sila ng 40 taon doon sa ilang. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na napakapahit, kaya nga, wilderness experience, ang pakiramdam mo, iniwan ka ng Diyos. Ang pakiramdam mo, ang layo-layo mo sa Diyos. Parang walang pakialam ang Diyos. Parang, pray ka ng pray. Parang hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Pala ang Diyos andoon. Tinitingnan niya, paano ka magre-respond sa sitwasyon na pinagdadaanan mo. So sa pamamagitan noon, kaya nga dito makikita natin, mga kapatid, ang wilderness experience, hindi tayo para saktan, hindi tayo para pahirapan, kundi baguhin ang ating mga dating pagkatao sa katulad ng Panginoong Hesus. Mga kapatid, inilalabas ng wilderness experience ang tunay nating pagkatao para patuloy tayong mabago. Mga kapatid. Diba? Sa pinagdadaanan mo na hindi maganda, mga kapatid. Madaling lumundag sa Panginoon, madaling mag-praise the Lord, madaling umaten kapag nasa panahon ka ng mga blessing . Excited ka sa Panginoon kasi nakita mo . Pero kapag naandun ka na sa pinakapangit na sitwasyon ng buhay mo, sa Panginoon ka pa rin ba? Mga kapatid? So kaya nga, napakahirap, pero alam nyo, merong gusto ang Panginoon. Merong gusto ang Panginoon na baguhin sa mga buhay natin. Sa mga pangit na sitwasyon na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, pagsunod. Pagsunod. Ang sabi roon, balikan natin, alalahanin nyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. No? Dumadaan sila sa wilderness experience, pero sabi roon, ginabayan kayo ng Panginoon. Nahain doon ng Panginoon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba. Kanina, pinag-aralan na. At sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga nilalaman ng inyong puso. Kung susundin nyo ang kanyang mga utos o hindi. Kung susundin nyo ang kanyang mga utos o hindi, mga kapatid. No? Yun po yung isang bagay na nais ng Panginoon makita sa atin. Ano yun? Yung totoong pagsunod. Ang totoong pagsunod, hindi, nakikita yan. Lumalabas yan saan? Sa panahon na hindi maganda, hindi ka komportable, kapatid. Doon nakikita ano yung pagsunod mo. Madali kasi sumunod pag okay ang buhay . Di ba? Madaling sumunod kasi nasa pagpapala ka . Madaling magsalita ng hallelujah, praise the Lord. Madaling magpatotoo . Pero kapag nasa pangit ka ng sitwasyon, ganun ka pa rin ba? Dapat sa pagpapala at sa mga pagsubok, ang pagsunod mo hindi nagbabago. Ganun ka pa rin. Ganun ka pa rin, mga kapatid. So, kita po natin yan. No? Yun yung gusto ng Panginoon na ituro. Bakit pagsunod, mga kapatid? Bakit pagsunod? Ang sabi sa Exodus chapter 16 verse 1 and 3, mula sa Elim nagpatuloy sa paglalakbay ang mga mamayan ng Israel hanggang sa makarating sila sa ilang ng Sim na nasa gitna ng Elim at ng Sinai. Nakarating sila roon sa 15 araw, 2 buwan mula na lumabas sila sa Ehipto. Ito po yung inilabas na sila ng Panginoon sa Ehipto. Pero sabi roon, doon sa ilang,
doon sa wilderness experience, ay lumabas po yung tunay na ugali ng mga Israelita. Sabi roon, nagrereklamo ang lahat ng Israelita kay Moses, kay Aaron, sinabi, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, kahit pa paano, nakakakain kami ng karne, lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dito, dinala nyo kami rito sa ilang para patayin kami, lahat sa gutom. Nakita nyo po, mga kapatid? Ano yung nagawa ng wilderness experience? Lumabas po kung sino talaga sila. Kasi doon, tuwan-tuwa sila eh. Dahil ililigtas sila ng Panginoon eh. Pero nung dumaan na sila dito, sa ilang, nako, lumabas ang kanilang mga kalagayan ng kanilang totoong puso, kalagayan nila. So mga kapatid, ang sabi doon, Exodus, sabi doon sa ilang, nagreklamong lahat ng mga Israelita. So ito yung kanina, no? Ayan. Tayo mga kapatid, sa panahon na tayo nagkukulang, sa panahon na hindi natin natatanggap yung mga panalangin natin, sa panahon ng mga pangit ngayon na pinagdadaanan natin, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon, mga kapatid? So, kitang-kita po natin ang dahilan bakit. No? So, ang sabi po dyan, wilderness experience, ipinakikita nito ang totoo nating kalagayan. Spiritual, mga kapatid. Nagbago na ba o hindi pa? Naging matatag na ba o hindi pa? Ang totoong pagsunod ay nakikita sa panahon ng pagsubok. Sa pagpapala o pagsubok, hindi nagbabago dapat ang pagsunod, mga kapatid. Hindi dapat nagbabago, mga kapatid. Bakit? Tingnan po natin susunod. Tingnan po natin ang Panginoong Hesus. Sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya, naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus, ang pinaka greatest example ng obedience. Bakit? Diyos siya eh. Iniwan niya ang kanyang pagiging Diyos, hinubad, namuhay bilang tao. Hindi natin nakita sa Bible. Sabi niya, Ama, ang magiging tatay ko, si Jose, at si Maria, ay mahihirap yan. Ama, isisilang ako saan? Sa sabsaban? Papayagan mo ko isilang doon. Nakita niyo ba sa Bible yon? Wala po. Hanggang kamatayan, mga kapatid, yung pagsunod ng Panginoon. So mga kapatid, napakalaga sa atin. Ang totoong pagdepende at totoong pagsunod sa Panginoon. Ulitin ko, sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga wilderness experience ng buhay natin. Alam nyo, hinahayaan ng Diyos dumaan tayo dyan kasi mayroon pa rin siyang magandang plano. May maganda pa rin siyang layunin sa buhay natin, mga kapatid. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 10, pakinggan nyo ito. Maiksing panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. Siya rin ang magpapatatag, magpapalakas sa inyo
Dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, pinili niya kayo upang makabahagi rin sa wala hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Makikita natin diyan ang napakagandang dahilan ng Diyos. Gusto ng Panginoon maging ganap ang buhay natin. Pangalawa, maging matatag tayo. Pangatlo, maging malakas tayo, mga kapatid. Maging malakas tayo. Yung mga nagcha-champion sa mga sport, alam nyo ba? Saglit lang yun eh. Alam nyo kung ano yung kinapapanalo nila? Kung paano dumadaan sila sa matinding mga training. Matindi yun. Masakit yun. Ano yung boxing? Ilang ano lang yan. Wala pang 1 oras magbo-boxing yan. Minuto lang yan. Pero yung iksi ng kanilang laban, mas mahaba yung training nila. Mas mahaba yung training nila, mga kapatid. Kaya nga, yung mga pangit na yan, meron niyang merong magandang ilalabas yan sa mga buhay natin. Kaya yung pinapayagan ng Panginoon na daanan natin, mga kapatid. Mga kapatid, pwede naman tayo magtanong sa Panginoon. Kung dumadaan ka ngayon dyan, Lord, ano ang nais na ituro mo sa akin sa dinadaanan ko? Ano nais mong matutunan ko dito, Lord, sa dinadaanan ko ngayon? Magtanong tayo sa Panginoon. Kasi minsan lagi, pag may sitwasyon tayo, gusto natin, Lord, tulungan mo ako. Lord, pakinggan mo ang prayer ko. Hindi natin alam, yung dinadaanan natin, merong gustong ang Panginoon na gawin sa mga buhay natin. Sa ikagaganap, sabi, ikagaganap pa ng buhay mo, kapatid. Ikatatatag pa ng buhay mo, kapatid. So, hindi masamang magtanong sa Panginoon. Kasi iba yung tanong sa reklamo. Ulitin ko ha, iba yung reklamo sa tanong. Tanong na gusto mo, Lord, na Lord, sige, ano yung gusto mo na matutunan ko? Naalala ko po, may tayo pa ba ako, Pastor? May wala na. Ayan. So, mga kapatid, napakahalaga po na anuman yung mga dinadaanan natin ngayon, meron pa ring magandang plano ang Diyos. Meron pa ring dahilan ng Diyos bakit inaalaw niya, daanan natin yan. Ang kailangan lang, matutunan natin, mga kapatid. So, mga kapatid, ano po yung gusto ng Panginoon na matutunan natin dito? Sa wilderness experience. Mga kapatid, ang malinaw po, hindi para pahirapan tayo, kundi baguhin, patatagin ang ating pananalig sa ating Panginoon. So, ano ang challenge ng Panginoon sa atin sa hapong ito? Patuloy tayo. Hindi pagrereklamo, kundi patuloy tayong dumipende lang tayo sa Panginoon. Lord, alam mo yung pinagdadaanan ko. Alam ko, andyan ka. Lord, patuloy akong magdidepende. Patuloy ako, Lord, susunod sa kunong nais mo sa panahon na yun, mga kapatid. Amen? Lahat po ng mga great man and woman of God sa Bible, dumaan lahat yan. Pero dahil dumaan sila, hinayaan nila itong daanan. After ng wilderness experience nila, mga kapatid, mayroon pong mga kamanghamanghang bagay na nangyari sa buhay nila. Mga kapatid, even sa buhay mo ngayon, kapatid, sinasabi mo, napakapangit naman ang nararanasan ko ngayon. Kapatid, yung pangit na yan, dadaling ka niyan
sa isang kamanghamanghang bagay sa buhay mo. Kung hahayaan mo lang ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Dahil mas lalo namin naintindihan ang sinabi na yung salita. All things work together for good. Lahat ng bagay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti pa rin namin, Panginoon. Lord, sa hapong ito, alam mo, kilala mo, kung sino ngayon ang dumadaan sa tinatawag na wilderness experience. Sa sitwasyon na hindi po madali, sa sitwasyon na ang hirap, sa sitwasyon na parang wala ka, O Diyos, sa buhay namin. Lord, malinaw na sinabi ng iyong salita, hindi ka nawawala, nandiyan ka, meron ka lang nais na ituro, matutunan ng bawat isa sa amin, O Lord. Lord, I pray sa hapong ito, Lord, patuloy mo pong buksan ang kanilang mga puso't isipan. Patuloy mo pong ipakita, Panginoon, O Lord. Lord, na meron ka, O Diyos, inilalaan na higit na maganda, isang bagong karanasan, isang pagle-level up ng mga buhay namin after ng wilderness experience, Panginoon. Lord, kung masusumpungan mo kami, patuloy pa rin magpapakumbaba, magdidepende sa iyo, patuloy pa rin masusumpungan mo kami, nanahin doon ang pagsunod namin sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa salita mo. Salamat, salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.